May tao bang bobo? Ang bababa-baba ng tingin mo sa iyong sarili? Nais mo bang matuklasan ang iyong talino? Good day, si Kuya Mark ito. Talakayin natin yan sa Howard Gardner's Multiple Intelligences. Si Howard Gardner ay isang Amerikanong psychologist na kilala sa kanyang multiple intelligences. Hinahamon ng teorya ni Gardner ang tradisyonal na ideya ng katalinuhan na karaniwang nakatuon at nasusukat sa intelligence quotient o IQ. Sa halip, minumungkahi ni Gardner na ang katalinuhan ng tao ay binubuo ng iba't ibang intelligences. Bawat isa ay may sariling natatanging hanay ng mga kakayahan. Ang naturalistic intelligence ay may kaugnayan sa pag-unawa at wastong pagkilos sa natural na mundo, pagmamahal at pangangalaga sa mga halaman, hayop at ecosystem. Madalas itong naugnay sa kamalayan sa kapaligiran at ang kakayahang ikategorya at kilalanin ang mga pattern sa kalikasan. May pagkasensitibo sa natural na mga bagay, halaman, hayop, mga pattern na natural, mga isyu sa ekolohiya. May pagkahilig sa kakayahang pag-aralan na ekolohikal, pagkilala at pag-uri ng mga buhay na bagay at natural na bagay. Ang interpersonal intelligence ay ang kakayahang maunawaan at makiugnay ng mabuti sa iba. Ang may ganitong katalinuhan ay bihasa sa komunikasyon, empathy, at building relationships. Madalas itong naugnay sa body language, moods, voice, feelings. May pagkahilig sa pagpansin at pagtugon sa damdamin at personalidad ng ibang tao. May kakayahang tumulong sa ibang tao. Ang logical mathematical intelligence ay naugnay sa lohikal na pag-iisip, problem-solving skills, at mga kakayahang pangmatematika. Ang may malakas na logical mathematical intelligence ay mahusay sa pagsusuri ng mga problema, paggawa ng mga koneksyon, at pagtatrabaho sa mga abstract na konsepto. Madalas itong naugnay sa patterns, numbers, data, cause and effect, reasoning, at may pagkahilig sa paghahanap ng mga pattern, kalkulasyon, hypothesis, scientificong pamamaraan, at sila ay may kakayahang maging accountant, statistician, o engineer. Kasama sa spatial intelligence ang kapasidad na mailarawan at manipulahin ang mga espasyal na relasyon. Ang mga may malakas sa spatial intelligence ay kadalasang bihasa sa mga gawain tulad ng pagguhit, pag-navigate, at pagtuklas ng mga puzzle. Madalas itong nangyayari sa colors, shape, visual puzzles, lines. May pagkahilig sa mga ideya, imahe sa isip, pagguhit, sketching. May kakayahang maging isang artist, engineer, scout, o ranger. Ang intrapersonal intelligence ay tumutukoy sa kamalayan at pagmuni-muni sa sarili. Ang mga taong may malakas na intrapersonal intelligence ay may malalim na pag-unawa sa kanilang sariling mga iniisip, damdamin at motibasyon. Madalas itong makikita sa own strengths, weaknesses, goals. May pagkahilig sa personal na kakayahan, kakayahang magnilay, magmuni, at magdisiplina ng sarili. Bodily kinesthetic intelligence ay naugnay sa mga pisikal na kasanayan at koordinasyon. Ang mga taong may mataas na bodily kinesthetic intelligence ay mahusay sa mga aktibidad tulad ng sports, sayaw, at crafts na nangangailangan ng physical dexterity. May madalas itong karanasan sa touch at movement. May pagkahilig sa bilis, flexibility, koordinasyon sa mga mata at kamay, at balanse. May kakayahang maging isang mekaniko, surgeon, karpintero, mason, mananayaw, atleta, at aktor. Ang musical intelligence ay tumutukoy sa kakayahang pahalagahan, lumikha, at maunawaan ang musika. Ang mga taong may mataas na musical intelligence
ay kadalasang may malakas na pakiramdam sa ritmo, melody, at pitch. Madalas itong kaugnay sa tone, tempo, beat, melody, sound. May pagkahilig sila sa pakikinig, pagtugtog ng mga instrumento, kakayahang maging isang musikero, manunulat ng kanta, kompositor, konduktor o kritiko. Ang linguistic intelligence ay nauugnay sa mga kasanayan sa wika, kabilang ang kakayahang magbasa, magsulat, at makipag-usap ng mabisa. Ang mga taong may mataas na linguistic intelligence ay mahusay sa mga lugar tulad ng pagsulat, pagsalita, at pagkwento. Madalas itong nangyayari sa sounds, meaning structures of language. May pagkahilig sa pagsasalita, pagsulat, pakikinig, pagbabasa. May kakayahan silang maging guro, lider ng relihiyon, politiko, makata, nobilista, copywriter, o editor. Ang existential intelligence ay nauugnay sa ating kakayahang magmuni-muni at makipagbuno sa malalim na tanong tungkol sa kalikasan ng pag-iral, buhay, kamatayan, at kahulugan ng buhay. Ang mga taong may malakas na existential intelligence ay may posibilidad na maging mapanimdim at pilosopo. Kadalasang pinag-iisipan ang malaking tanong. Madalas nitong nakikita ang big picture of existence. May pagkahilig sa malalim na tanong tungkol sa pagkakaroon ng tao o kahulugan ng buhay. May kakayahang pagnilayan ng pagkakaroon ng tao upang maging isang pilosopo, moralista o sosyologo. Ang teorya ni Gardner ay mahalaga dahil nagbibigay ito ng mas komprehensibo at inklusibong pagtingin sa mga kakayahan at talento natin. Minumungkahi nito na ang katalinuhan ay hindi limitado sa isang dimension lamang o IQ. Hinihikayat ng teorya ni Gardner ang mga guro at curriculum developers na kilalanin at pangalagaan ang multiple intelligences ng kanilang mga estudyante. Sa pamamagitan ng pagkilala sa iba't ibang multiple intelligences, ang teorya ni Gardner ay nagtataguyod ng more inclusive approach at assessment. Kung nais mong malaman o matuklasan ng iyong intelligences, pakiscan lang ng QR code na naka-flash sa screen.